beloved Boss Mike Severa. Tapos na ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ang kapalaran ng Green Box na naglalaman ng tax records ng busy at kanyang asawang si Mans Carpio. Kita nyo? Sabi ni Nori Relio, Boss Mike, natatawa sa iyo ang asawa ko kasi gawa. Uy, real talk tayo rito kasi matatanda na tayo. 'Di ba? Matatanda na tayo tsaka hindi na ganun karami yung nanonood eh. Oo, bahala na lang sila bukas. Totoo naman, 'di ba? Lagyan natin ng anghang yung ating kwentuhan. Kasi pag masyado nating siniseryoso ang usaping politika, makinang-inang yung mahayop ng mga politiko na yan, di ba? Tulad niyan, si Sara. Hindi natin kailangan seryosohin yan masyado, si Sara Duterte, di ba? Ito na. Odek. Replay Odek. Ito na. Bakit? Ito na. Tapos na ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ang kapalaran ng Green Box na naglalaman ng tax records ng busy at kanyang asawang si Mans Carpio, wala pang kasiguraduhan kung mabubuksan at magagamit na ebidensya ng prosekusyon. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, hindi muna nila binuksan at minarkahan bilang ebidensya ang laman ng Green Box dahil ang impeachment court daw ang magdedesisyon hinggil dito. So yun na nga yun. Natalakay na natin yan eh. Natalakay na natin yan mga kababayan. Na tanging ang makakapagdesisyon ay ang impeachment court, ang mga senador sa pamumuno ni Win Gatchalian. Next. Formal ng hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Senado na kasalukuyang nakaupo bilang isang impeachment court. Eto mga kababayan Tignan nyo, pang-apat na ho ito. Yan tignan nyo. Matapos niyang ipagkait yung pong mahiwagang box Michael Alwag. Abay, gusto niya ibasura na itong article of impeachment laban sa kanya. Formal ng hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Senado na kasalukuyang nakaupo bilang isang impeachment court na ibasura ang articles of impeachment laban sa kanya at ideklara itong void o walang bisa dahil sa anyay manifest partiality. And kita nyo mga kababayan ko, ang daming mga katwiran ni Sara, no? Bakit ba? Akala ko ba makikipag-bloodbath ito? Hindi na nga, di ba? Hindi na nga nakipag-bloodbath sa Kongreso. Parang umiiwas pa rin doon sa sinasabi niyang, bloodbath, yung mukha ni Sara. Kaya pala ganun kasi habang sinasabi niya yon, may takot, yung sinabi niyang bloodbath daw. I want bloodbath, sabi niyang ganon. Nung sinabi niya yon, tinititigan ko yung mukha ni Sara Duterte. Takot na takot eh. Di ba? Takot na takot mga kababayan eh. Kaya siguro, kaya ngayon mga kababayan, eto na nga. Ang pinaka-ending talaga, alam nyo, eto yung buti talaga na bago yung liderato ng Senado, Buti na bago yung liderato ng Senado. Kung sila Cayetano, ano kaya mangyayari mga kababayan? Sigurado, pag nanghiling si Sara na ibasura na yung kanyang impeachment trial, malamang mga kababayan, ibabasura nila Alan Peter Cayetano yan. Di ba mga kababayan, stress na si Sara, dinadaan na lang sa tawa. Dinadaan sa kanyang katatawanan. Takot po kasi si Sara kasi matatauhan na yung ibang didilis. Ayun na nga. Di ba? Sigurado yun. Ang mangyayari doon, kung hindi napalitan si Alan Peter Cayetano at hindi nagwagi ang grupo ni Win Gatchalian, naku mga kababayan,
baka ho, etong paghiling niya na ibasura na, baka magbutuhan sila no? Oh, may hiling ang ating Vice President, gaganunin. Na ang hiling nila ay ibasura na natin ito. O anong gusto nyo? Pagbutuhan na natin kung ibabasura ba o hindi. O, kung ganun ang manifest, mga kababayan. Di ba? O, bubutuhan sila. Noon marami sila. O, majority wins. O, di sigurado, lalamang sila. Marami sila noon, hindi pa bumabaliktad si Villanueva na ngayon ay may malita na. Oh, hindi pa bumabaliktad si Chis Escudero. Oh, sige nga mga kababayan, ano? Oh, yan. Basag na lahat ng gamit niya sa bahay sa sobrang galit. Ipurwak-purwak na garo na, ibalibag na. Yan mga kababayan ko. Kaya, napakaganda talaga ng nangyari na napalitan ng liderato ng Senado. Di po ba mga kababayan? Naku, oo. Tapos na ang impeachment kung si Petra. Tapos na talaga. Ate Joy, wala na. Oo, tama kayo. Hindi na yan aandar, hindi na yan gagana. Kasi nga ho, mga kababayan, itong kanilang kampo, tingnan nyo, isa-isang maliit na box lang, takot na sila eh. Di ba? Di mas papabor kay Sara kung hindi na matuloy ang impeachment trial niya. Di ba? Ano, Boss Nets. Alam nyo, nalulungkot ako. May isisingit nga lang ako May isisingit lang ako, Alicia Duran, makinig kayo Tayo, pwede ba? Pwede ba? Iba-iba man ang opinion natin. Iba-iba man ang pananaw natin. Huwag tayo mag-away-away. Kung tayo naman naging magkakaibigan na nagkakilala, virtual kahit na hindi tayo nagkita ng personal. Yung iba nakikita natin, Huwag tayo mag-away-away dahil lang sa magkaibang pananaw. Siguro magkwentuhan tayo. Tapos, 'di ba, magrespetuhan tayo, ganun. Kasi mga kababayan, marami akong nakikita ng mga dati naming mga kasama, nag-aaway-away. Nadudurog ang puso ko Catherine Galpo, Nakakadurog ng puso 'yun. Oo. Biruin mo nag-aaway-away. Nawala ang respeto sa isa't isa. Hindi naman tayo sa iisang sinapupunan lang ng galing, 'di ba? O Dek, Nets. Siyempre magkakaiba yung ating mga kinalakihan, magkaiba yung magulang, magkaiba yung genes, 'di ba? Parang mga DDS. Magkaiba tayo. Sila ay sinilang na galing sa lahi ng mga pangit. Tayo, sinilang na galing sa lahi ng magaganda't gwapo. At sila'y sinilang sa lahi ng mga bobot tanga. Tayo, sinilang tayo sa mga matatalino na lahi. Di ba? Sila na lang mag-away-away, wag na tayo. Kayo talaga, Di ba, Maring Georgie, sabi nga nila nakakainis? Oo. Nakakainis daw maging DDS. Bakit? Mababansagang kang bobot tanga pag loyalista ka, o kaya'y kakamping ka, o pinklawang ka, ang bansag, elitista daw. Elitista? Porke ba kayo yung mga bobo? Elitista na yung matatalino? Hindi ganun yun. Kayo talaga, Minsan nga, mas kaming mga pinklawan, kaming mga loyalista, mapagkawang gawat, kapwa-tao kami. Di ba? Kayo lang naman ang magugulo talaga no? Di ba? Ayan, mga kababayan ko Huwag na nating ituloy yan. Next na natin. Boss Mike, ano yan next? Eto na.
unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte. Kita nyo, viral na. Ito na naman, no, mga aligasyon ng mga hindi maipaliwanag na mga yaman. Di ba? Oh, yung mga hindi maipaliwanag na yaman ng mag-asawang Sara Duterte at saka po etong si ano. Di ba? Sabi ni Beth Jesus, Boss Mike, pareho tayo ng sentimento natin. Kaya ako nag-stick sa vlog mo. Oo! Ganun dapat, di ba, Susana Agustin? Di ba? Beth Jesus. Ganun. Sige, pakinggan natin to. Talagang tinatago ni Sara Duterte. Aligasyon ng unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte, matibay pa rin umano kahit hindi mabuksan ang sealed BIR box. Mula ni Brigada Haji Ngayan natalakay na rin natin to pero kailangan nating ulitin para marinig ng mga DDS kung ano ba talaga yung pinaglalaban natin dito. Ayan kahit hindi daw mabuksan yung pong BIR box, ay wala akong problema. Bakit? Matibay daw yung mga iba pang mga ebidensya na siyang magtuturo at magiging dahilan ng pagkaka-impeach ni Sara Duterte. Blue Diamond. Sige, tuloy. Aminyo Ibrigada mo. Tatayo at matibay pa rin ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte kahit hindi mabuksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue sa impeachment trial. Ito ang binigyang diin ng mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel sa gitna ng issue sa sealed box na kinukontra ng defense team na mapatatakan sa pre-trial conference. Paano ngayon ito? Marian Tomas, Nako! Wala. Kasi, ang ginagawa nila, Evelyn Calison, namimili lang sila ng kanilang mga sasagutin. Tapos palalabasin ng kampo ng mga Duterte dahil yung napili nila, yun lang yung kaya nilang pangatwiranan. Di ba? Ano ang mangyayari? Palalabasin nila na pag nangatwiran sila sa isa na napili nila, ipaparamdam nila sa mga manonood, sa mga Pilipino, na lahat yung mga sinampang kaso o articles of impeachment, 4, lahat yung mahihina. Mahihina. Nako! Ang problema, ito ngayon, sinasabi ng prosecution na talagang hindi makakaapekto kung hindi tuluyang mabubuksan ito hong mahiwagang box. Pero alam nyo mga kababayan, kung ako nga, sabi ko, kung kailangan yung buksan nyo na. Kung halimbawa ako si Sara Duterte, at sinasabi niya naman na siya'y malinis, kung malinis naman pala, bakit hindi na lang buksan? Walang tinatago, buksan. Di ba? Yan yun, mga kababayan. Malakas ang evidence labang kay Sara. Nako! Tuloy. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., sakaling hindi umubrang pabuksan ng Senate Impeachment Court ang kahon, nananatiling malakas ang iba nilang ebidensya sa Article 2 na may kaugnayan sa unexplained wealth. Ayan na. Mga kababayan, Article 2 pala yun. Yung binubusisi, mga kababayan, na unexplained wealth. Ito po yung hindi maipaliwanag na mga kayamanan, ari-arian, pag-aari ng mag-asawang Duterte. Walang iba kundi si Sara Duterte at yung kanyang asawa na si Man Scarpio na nung panahon ni Digong ay tinuro na isa daw umano, di umano, na nagpaparating, facilitate ng mga droga, mga kababayan. Doon siguro tumiba-tiba.
Nako, mga kababayan ko. Sige, tuloy. Bilang anya sa mga ipipresenta ay ang financial report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Gayunman, aminado si Tolosa na crucial pa rin ang BIR box dahil dito malalaman kung lawful ba ang mga kinikita ng vice-presidente. Yan. Yun na nga. Kung lawful, kung naaayon ba sa tinakdang mga batas, sa mga tinakdang tuntunin ng ating konstitusyon bilang naging mayor at naging vice-presidente at naging anak ng presidente. Yung bang mga perang mga pinagtatago nyo na mga nandiyadyaan, yung mga binabayaran nyo ng buwis, Berhinya Egert, di ba? Mga kababayan, dapat malaman ng taong bayan. Gayong mayroon na hong issue si Sara Duterte, di ba? Oh, may issue na ho eh. Kayo, tanungin ko kayo. Pa-shout out kay Berhinya Egert sa California, USA. Nako. Shout out po dyan sa atin sa Amerika. Tanong. Kayo pa ba mga kababayan naniniwala na galing sa pinaghirapang trabaho yung mga pera nila? Kayo po ba mga kababayan naniniwala? Kumita ng bilyon-bilyon si Sara sa pamamagitan ng pagiging marangal at tapat na public servant? Kaya ako mga kababayan, wala akong tiwala dyan eh. Kasi wala talagang maipakita na kabuhayan. Walang negosyo. Wala man lang ospital. Wala man lang eskwelahan. Wala man lang pabrika, mga kababayan. Di ba? Buti pa si Manong Bongbong natin, marami silang gold. May Italiano gold. Galit na galit sila banat medyo sa Italiano gold na yan eh. Ito ang kukumpleto sa financial picture. Samantala, nanindigan naman si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na natatakot ang defense team na mabuksan ang kahon dahil wala pa silang malinaw na paliwanag sa paglobo ng yaman ni VP Sara. Hindi ako pagod. Makakatatlo pa nga ako eh. Catering Galpo eh. Di ba? Medyo antok ganun. Pero pagod hindi. Siyempre, nagre-reserve pa tayo ng konting energy para mamaya. Wala, mga kababayan. Wala. Takot na talaga si Sara dito. Takot na ho yung kampo ni Sara Duterte. Wala na, mga kababayan ko. Anong gagawin ni Sara dyan? Siyempre, kaya nga ho si Sara, alam nyo, inaasa niya na ng inaasa saan? Sa mga abogado niya. Yun na lang eh. Yung mga napakaraming abogado. Napakaraming abogado, mga kababayan eh. Na mga pinagkukuha niya, ang dami, 16. Di ba? Tapos mga walang silbi? Ay, hindi. Tingin ko mga kababayan eh, yakang-yaka naman eh. Di ba? Yakang-yaka nilang ipagtanggol si Sara. Yun lang ang problema kung maipapanalo nila si Sara Duterte na mahatulan ng not guilty, Your Honor. Di ba, no? Sinasadya ko nga na islo-islo muna tayo. Kayo talaga, para maiba naman yung atake, hindi na yung laging talagang buhos na buhos, gano'n, ano. Minsan maiba-iba naman. Minsan nag-expedition ako eh. Ito na, mga kababayan. Nako, bahala na ho kayo dyan. Raquel Beck, replay po. Sabi ni Dorothy Parker, ito meron, Boss Mike, factory ng droga. Grabe, no? 10 lawyers daw yon, Boss Mike. Hindi 16.
Helen Tinoso, 16 yun. 16, di ba Marian Tomas? Oh, 16. Di ba? Para mas maliwanag yung ating pagbablog, naliliwanagan pagdahan-dahan eh. Di ba? Misa nga iniisip ko gayahin si Kuya Cesar eh. Alam mo si Kuya Cesar? Mga kababayan ko. Oo. Isang topic lang yun. Nauubos kayong 2 oras. Di ba? Ang mga kinatawan ng tangina Kuya Cesar. Kaya alam nyo kung bakit panggabi si Kuya Cesar? Kasi pampaantok si Kuya Cesar eh. Pag nagsalita si Kuya Cesar, alam nyo yun? Aantukin talaga kayo. Ayan na mga kababayan. Takot na nga daw si Sarah eh. Kayo talaga oh. Spokesperson Zia Alonto Adyong na natatakot ang defense team na mabuksan ang kahon dahil wala pa silang malinaw na paliwanag sa paglagay ng yaman ni VP Sara. Punto ni Adyong, half-baked ang nais ng kampo ni Duterte o ayaw nila pag-usapan ng buo ang issue sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SADN. Kita nyo, tama tayo. Ano sabi natin? Namimili lang si Sara Duterte. Itumpok ng kampo ni Sara Duterte, mga kababayan, namimili lang sila ng mga ire-rebat, sasagutin. Palalabasin nila, pag sinagot nila yung isang kakapranggot na yon, palalabasin nila sa taong bayan na mga nakikinig, nag-aabang, ay mali lahat yung mga pinaparatang sa kanya. Di ba? Di ba? Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.